paano yung maaakyat yung satisfaction rating when all of this litany is creating dissatisfaction? So do not be surprised that it will continue to be. Continue yan, hindi na yan mapipigilan. That's why I've always been maintaining that the ascension of Sara as president is unpredictable, predictable, and inevitable. Dito naman po tayo sa usapin po ng satisfaction rating ng kasalukuyang Pangulo po natin. Sa kasaysayan po nating bansa, Mayor, talagang pag-upo pa lang ng presidente, mataas talaga yung satisfaction rating, mataas yung grado. Normal yun. Pag alis niya, mababa. Parang na-break lang yata yung record during sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, na mas mataas pa kumpara doon sa kanyang pag-upo, no? Pero ngayon po, meron pang at least 2 taon bago ang next na election. Masyado bang napaaga na bagsak agad yung net satisfaction, negative 15 ang net satisfaction rating po ngayon ng Marcos? Alam mo, meron akong listahan doon sa Cebu, MJ. Ito, kawawa na naman, no? Yung earthquake sa Davao. Ilang earthquake na ba na pumapasok sa country natin? Okay. Now, aabot ng bagyo. Tapos, ang dami yung listahan eh. Yung hair follicle, listahan ng debt servicing natin, listahan ng inflation, unemployment, underemployment, listahan ng korupsyon. Wow! Paano yung maaakyat yung satisfaction rating when all of this litany is creating dissatisfaction? So do not be surprised that it will continue to be. Continue yan, hindi na yan mapipigilan. That's why I've always been maintaining that the ascension of Sara as president is unpredictable, predictable, and inevitable. Pero sa kabila po nito, Mayor, meron pa rin silang paliwanag, palusot, rason, bakit ganito yung naging grado ng kasalukuyan pong administrasyon. Kasi sa kasalukuyan naman daw, meron naman daw pong mga hakbang na ginagawa po ang administration. Sinabi pa nga na baka yung natanong daw hindi naabot ng tulong ng gobyerno. Kaya negative yung gradong ibinigay. Tingin niyo po ba itong hindi nagsisinungaling itong mga datos na ito at ito mismo yung nangyayari sa ground? Alam mo, anywhere I go, sasakay ako ng taxi dito. Pupunta ko anywhere in Cebu and then some municipalities by chance, whatsoever. Is simple lang ang tanong ko eh. Marcos Duterte, hahanap ka ba? Alam mo, sila pa magsusupply sa'yo. Bago lang, meron ko ng kausap, no? Taga, let's say, I'll just want to protect them. Couple, sabi pa sa akin, no? Mayor, ang dami namin. Puro Duterte kami. Hindi yan ordinaryo, ha? Public official. Puro Duterte sila, Sara. So, I don't want to be exaggerating, but that is the truth. That is the temperature of the ground. Hirap hanapin. Paano ba makasabi kang BBM? Paano mo masabing Marcos? Kung nakikita mo yung mga problemang hindi na solve. Pag makikita mo yung nangyayari dyan sa Senado, pumapasok pa yung Malacanang. Re-recognize yung... Ano bang ascendancy ng Malacanang to recognize who should be the speaker? If there is an impasse about the speakership, if it is justiciable, then the court will resolve. If it is a political question, then the separation of power will set in. So it will not be resolved among them. But no other institution,
especially Malacanang to come in. Otherwise, ano mangyayari ang governance natin kung isang institution is being influenced by other institution? And we always have understood the meaning of separation of power. Congress has the plenary power to legislate. That is absolute power to make laws. Executive, once all these laws are already been approved, their power is to execute. And the judiciary is the body of the last resort. Bago ko lang binasa doon, no, sa kasong Abilino versus Cuenco, nandun mayroon yung statement doon, no? Yung Malacanang pala, inferior kaysa Congress. Gawa mo ha, tingnan mo, sino bang gumagawa ng batas? Congress. Sino nag-i-execute? Ang executive. Ibig sabihin, sino bang nag-i-implement? Ibig sabihin, ayaw naman natin sabihin na follower or ano ba yung helper lang sila or pero ang power ng Congress talagang hindi mo basta-basta kasi profound yun. Very profound ang power ng Congress. Kaya nakita ko doon, no? First time ako nakikita ko, yung Malacanang or the executive has become much inferior than Congress. Opo, Mayor, nag-umpisa po na bumagsak yung kanyang net satisfaction rating ng kasalukuyang administrasyon. 2025 pa. January, nag-plus 9 na siya, single digit yon, no? Mula sa plus 19. At after nun, puro negative na yung net satisfaction rating. Nakikita niyo po ba na mayroong pagbabago sa galaw ng pamumuno? Or ano ba ang nakikita niyo po ba na dapat baguhin, lalo na sa polisiya po, kakayanin pa ba sa remaining? Kasi alam natin, mayroong terminong ginagamit, nagiging lame duck na kapag papatapos at papatapos ng termino o papalapit na ang susunod na presidential election, attorney. Alam mo, Admar, MJ, the only thing that they ought to be bringing to all and sundry is apology. Wala akong nakikitang that there is still, we call it, light at the end of the tunnel. Wala. It has become so much being insurmountable na yung solusyon sa nangyayari sa ating bansa talagang change. We've got to have a change of leadership. Pero hindi rin guarantee yan pag hindi natin tulungan yung leadership. Saka at least yung sinasabi mo, will there be anong mangyayari? Mayroon ba tayo maraming pera ba tayo? Maraming pera ba tayo? Sa maleta. Saan yung maleta? Pwede ba natin isa-isahin yung how many people do we have now? 115 million? Opo. Alam mo, MJ, pag sinasabi mong, will there be positive beyond? Wala. Talagang wala. Hindi mo pa mapipigilan yung calamity. Paano mo mapipigilan? Mapipigilan mo yung earthquake. Aabot na ng 8, sus marisip. Kaya, palagi ko sinasabi yan, we must shift. Ang shifting natin ngayon is, we must strongly pray. Kaya, Pastor Apollo Kibuloy, help us pray. Lahat na believers, we must enhance our faith. And we cannot just be enhancing our faith. We must couple it with action. Ay ano yung action? Action from the household, then to the sitio, to the barangay, at tulong-tulungan tayo. Lahat. Hindi pa yan guarantee. Hindi pa, I'm telling you, it's not because too much destruction has befell our nation.